San Pablo ang ganap na kababaang loob at ang matataas na papuri sa anak ng Diyos. Pakinggan natin yung kalawang pagbasa. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, tinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at mamuhay ng isang hihil. Nang maging tao, siya ay nagpagbabaga at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinanggap ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninitungkol at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpapakasakit ng ating Panginoong Kristo ay kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindi ng mataganda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala sila ni Jesus kay Pilato. Sinimulan nila ang paratangan siya. Anila. Ang taong ito ay nahuli namin na lulunsod sa aming kababayan na maghimagsik at nagbawal ng pagbayan ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Hudiya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon naman nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nababalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapabaratang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at pinababalik kay Pilato. At ng araw din yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panulusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo. Napatunayan ko walang katotohanan ng paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat atulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayan. tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na magpalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus. Ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit
Higupin ko na lamang siya at saka kalalayan. Datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalayan niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito ay si Simon na taga Cirene. Pinigil nila at ipinapasar sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang mga babaeng nananangboy, nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at mga sinapupunan hindi nagdalang tao at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burod, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy ng sariwa, ano naman kaya gagawin sa tuyo? may dinala pa silang dalawang salamin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salamin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang magpunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibang naman siya ng mga pinuno ng bayan, alila. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibang din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salamin na kalugin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw naman pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-ikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng pinto'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod mo na tayo lahat. Tumayo po tayo. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuwing sa Diyos. Tunay nga matuwid ang tao ito. Sabi niya, ang nangyari ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At nang umuwi silang dinatabugan ang kanilang buhay. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Kristo.